ang biodiversity equal siya dun sa health ng river. So kapag mas marami halimbawa na species ng shrimp in particular, actually indicator ang mga freshwater shrimps ng health ng river. So the more na diverse sila, the more na healthier yung river. So ang implication nito dun sa management ng local government. So they have to conserve yung diversity ng river na yon. And also, pagka mataas yung diversity niya, magiging better candidate din sila for aquaculture. Sa tuwing nagbabasa kayo ng mga research papers, nagtataka din ba kayo kung paano ito naisipan gawin ng mga researchers? Paano nila na-transform ang idea nila para maging isang actual na research project? Saan sila kumuha ng funding para magawa to? Paano nila nalaman na ang results nila ay pwede na nilang ipasa for publication? Dito, sa Behind the Science podcast, ay kakausapin natin ang ating mga Pinoy scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng kanilang pag-aaral, kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. So this podcast is in partnership with the UP Resilience Institute, the Philippine Agricultural Scientist, the Philippine Journal of Fisheries, and SciEngJ. So ang UP Resilience Institute ay long-time partners na namin dito sa podcast. Nung nagsisimula pa lang kami, nandyan na sila para tumulong sa amin. At para lang sa kaalaman ng lahat, ako ngayon ay isang UPRI Research Fellow. The Philippine Agricultural Scientist is the first international journal in the Philippines and Southeast Asia in the field of agriculture. It is published by the University of the Philippines, Los Baños, College of Agriculture and Food Science. It publishes articles in the fields of tropical agricultural science and related areas including environmental science, food science, engineering, biotechnology, economics, rural sociology, development communication, agroforestry and silviculture, and marine and fishery science. The Philippine Journal of Fisheries is the official publication of the Department of Agriculture, National Fisheries Research and Development Institute. It covers all aspects of fisheries, both in basic and applied sciences, as well as related fields of studies such as capture fisheries, aquaculture, post-harvest technology, marketing and industry, ecology, oceanography, conservation, biotechnology, food safety, socioeconomics, and systematics in freshwater, estuarine, marine, and other identifiable water habitats. SciEngJ, formerly known as the Philippine Science Letters, is the official journal of the Philippine American Academy of Science and Engineering. It covers studies in the natural, physical, mathematical, computational, and social sciences, including those related to agriculture, health, engineering, environment, education, and technology. So kung may paper kayong gustong i-publish at pasok ito sa scope ng mga journals na ito, please consider submitting to one of them. At syempre, importante, take note na hindi kayo pwede mag-submit ng sabay-sabay sa 3 journals na ito. Kasi bawal yon. Dapat sa isang journal muna kayo mag-submit. At ang mga journals na to ay index na rin sa Web of Science, Scopus, ASEAN Citation Index, and sa Imago Journal Ranking. Kaya masisiguro nyo dito ang mataas na standard at mabusisi na review process para masiguro ang high quality papers na pinapublish. So if you're interested in publishing your research in one of these journals, check nyo ang guidelines at ang links ay nasa description. Magandang araw mga kapwa siyentista at welcome sa isa na namang episode ng Behind the Science podcast. So our guest is a senior science research specialist and the head of the Aquatic Animal Health section of the Aquaculture Research and Development Division of the Department of Agriculture, National Fisheries Research and Development Institute. She graduated BS Fisheries and MS Biology from the University of the Philippines, Visayas, and a PhD in Biotechnology from the National Chongqing University in Taiwan. She was also a Balik Scientist awardee, and she hopes to apply her knowledge to accelerate the development of aquaculture research in the Philippines. So without further ado, let's all welcome Dr. Mary Nia Santos. Hey, hi everyone. Thank you for the introduction, Paul. Ayun. So thank you po ma'am sa pagpapa-unlock ng aming imbitasyon. And by the way sa audience, ang pag-uusapan natin ngayon ay
ang isang paper ni Ma'am Nia na na-publish sa The Philippine Journal of Fisheries. At ang topic natin ngayon ay about freshwater prawn. Or Hmm. ano po ba 'to sa Pilipino, hipon, sugpo, Oo, or ang tawag may diyan ibang term? ulang. Ulang Mm. sa isang ilog sa Antique. And the usual, bago natin 'yan puntahan, alamin muna natin yung journey ni Ma'am Nia as a scientist. So ma'am, can you tell us kailan niyo po na-realize na gusto niyo maging isang scientist? I think mula nung bata pa ako, I've always been interested sa science. Sabi nga nung parents ko, very inquisitive daw ako. Laging nagtatanong, bakit? Bakit? How things work? Bakit ganito, ganyan? And I always love yung living things. Pero siguro kung as a work, na-realize ko yun nung naging research assistant ako sa CIFDEC. EQT sa Southeast Asian Fisheries Development Center, Aquaculture Department. Kasi doon exposed talaga ako na meron talagang laboratory, tas meron talagang facilities. So for me, like ang tawag ko nga doon, parang playground for a researcher. So may mga gamit. So yun. So at that time, I said I will focus on research. Yung pagpili niyo po ng course na fisheries, bakit po Mhm. 'yun yung napili niyong kurso nung college? Oo, yun nga lagi yung nakukuha kong tanong, So, I discuss it actually with my parents kasi, yung father ko actually is, a fisheries graduate. So, siya yung talagang nag-encourage sa akin at first to take the degree kasi sabi niya maraming job opportunities, konti lang yung kumukuha. So, ayun. So, tinry ko lang. Nilagay ko siya as first choice dun sa application dun sa university. And then nakuha naman. Yun. And later, I've grown naman to love it. Kapag fisheries po ba, anong Mm. ibig sabihin kapag sinabing fisheries? Ano yung inaaral ng mga kumukuha ng BS Fisheries? So, sa fisheries, so aquatic science siya. So, ngayon very general na simula na nagkaroon kami ng board exam. So, dati kasi parang may specialization talaga. So, nung time namin gano'n. So, ako aquaculture yung major ko. So, ibig sabihin ng aquaculture yung pagpaparami ng isda or pagbi-breed ng fish. So, yon. Tapos meron ding, iba na nasa marine naman. So, yung mga siguro nag-aaral ng mga corals, yung mga reefs natin, ganyan. Um, Gumagawa ng mga explorations 'no. Tapos meron ding, fish processing. So yun naman sila naman yung after ma-harvest or after nung catch sa sea, sila naman yung nagpo-process into a product like sa can, dina-dry, ini-smoke, mga gano'n. And isang area din yung, fisheries management, like yung mga conservation effort, diyan na rin siguro yung mga socio-economic aspects ng fisheries. Kapag sinabi pong aquaculture, ito yung gumagawa ng yung mga fish cage, fish pens, Yes. yung So mga nag-aalaga ng isda. yes, included 'yan. So, 'yun yung mga nag-aalaga ng isda in a controlled environment. So, 'yun yung difference niya dun sa marine. So, sa aquaculture, controlled yung environment mo, meron kang 'yun usually sa pond or sa, tanks 'no. Meron naman hindi masyadong controlled 'yun, yung tulad ng sinabi mo sa cage or sa Mm. pen kasi nandun pa rin sila sa sea. Pero at least enclosed sila. So, enclosed ng cage tapos yun pinapakain 'no, aside from dun sa sa natural food meron ding, pino-provide like mga trash fish, Mm. to feed them. So, kapag sinabi pong expert kayo sa aquaculture, kaya niyong gumawa nung mga fish cage and i-operate siya
on a business scale, gano'n ba 'yan? Not everyone kasi depende rin sa exposure mo. So, puwede na you have like the general knowledge, pero for me kailangan pa rin ng expertise kasi may kasama din siyang engineering. Like Mm, paano yung design halimbawa ng pond, dapat may engineering aspect yon, yung pagpapapasok ng water, pagpapalabas ng water after, yung pag-change, yung gano'n. So, mm, hindi siya equal na aquaculture yung naging course mo, marunong ka na gumawa ng business plan. There are also some people kasi na yun, focus lang sa research area. So, si aquaculture, hindi lang siya yung pagpaparami kasi pwede rin siya na yun, like yung sa paper, magfo-focus ka sa genetics aspect, puwede naman sa nutrisyon, sa pagkain, or puwede rin dun sa diseases, sa mga sakit. So, gano'n. Iba-iba siyang areas. hmm. Ay, kanina din po na-mention niyo na right after graduation nag-work kayo as a research assistant sa SIFDEC Mhm, and ngayon po nasa Department of Agriculture na kayo and FRDI. So, can you mhm, share din po ano yung naging career journey niyo moving from SIFDEC papunta diyan ngayon mhm, sa NFRDI? yes. So nag-work ako sa CIFTEC for I think 10 years, mm. Pero that time kasi parang mahirap makakuha ng permanent posisyon kasi sa CIFTEC parang kailangan meron ka talagang graduate degree para makakuha ka ng permanent na researcher na posisyon. So, during my time sa CIFTEC, thankfully merong, program yung UPV for like a master's na parang Saturday class lang. So, Hmm, um very suitable 'yun for us na working. Tapos, at the same time while, working yung parang thesis namin nagagawa na namin on the side. Yun, nakiki-ride on kami dun sa project sa SIFTEC para magawa yung thesis. So, after getting the, master's degree, nagkaroon ako ng opportunity to also work sa UP Diliman sa Institute of hmm, Biology. And then we were developing vaccine noon na may nanoparticle for tilapia. And then after that, yung professor ko, yung principal investigator ng project, I remember he came to the lab and he said, "Nia, there is an opportunity for PhD in Taiwan. Would you be interested to apply?" So, ayun, tinry ko lang until, ayun, makuha ko yung degree. And then, when I came back to the Philippines, work muna ako as a assistant professor sa UPV. No, I was recruited by my former advisor sa masters, who's also the co-author in this paper sa Ulang. And then after that, nagkaroon ng opening sa NFRDI, and it was also the hmm, time na may nagsabi sa'kin about Balik Scientists. So, for Balik Scientists kasi kailangan mo ng, host institution. So, while applying at NFRDI, naka-turn in na rin yung application ko as Balik Scientist. So, yun. Kaya ako napunta sa hmm. NFRDI. Curious po ako dun sa sinabi niyo na ano, vaccine for tilapia? Mhm. Tama po ba yung narinig ko? Yes, yes. So Mm. yung isda, vina-vaccine siya or So, ano, hinahalo yung vaccine dun sa, feeds ng isda. ah, So, ang technology niya parang micro-encapsulated siya. So, gumagamit siya ng nanomaterial to encapsulate yung vaccine para hindi siya ma-release agad dun sa water kasi we also tried na, ipakain siya dun sa cages. mm. We tried sa Taal Lake may maraming mga tilapia cages dun. So yun, naka-micro-encapsulate siya para 'pag pinakain mo siya sa isda, yung immunity ng isda.
pag na-encounter niya na yung disease agent na nandun sa vaccine. Sa feed bale kumbaga may feeds tapos parang nakatago dun sa loob yung Hmm, vaccine. oo, Hindi pala siya yung parang naka-encapsulate. ini-inject. Ay hindi, kasi yun yung actually advantage ng ang tawag dun oral vaccine. Kasi masyadong tedious pagka i-vaccinate mo isa-isa yung fish, tapos maliliit pa nga sila, 'di ba? So, ideally yun oral yung vaccine para nakahalo lang siya sa feeds. Wait. Pero paano po yun ma'am, 'di ba yung feeds isasaboy niyo dun sa tubig. Mhm. Lahat ng feeds na yun nakakain talaga ng isda or may tira-tira? Anong nangyayari dun sa Mm. Yun, so mostly kasi tilapia very active feeder naman yan sila. So mostly nakakain nila, although siyempre may iba siguro na napupunta pa rin sa bottom ng cage. Hmm. Pero mostly yes, nakakain nila. Pero hindi naman po yun nagiging sort of environmental concern yung kapag hindi nakain yung feeds tapos yung vaccine mo dun parang na-dissolve siya sa tubig, hindi naman siya nagiging environmental concern? Hindi. Hindi, actually deactivated naman kasi siya, so wala siyang magiging concern dun sa natural environment. Ngayon ko lang narinig na may vaccination din pala sa mga isda. Yes. For tilapia lang po ba yun or sa lahat ng klaseng isda na for Mhm. ginagamit for aquaculture? Actually marami ng, vaccine development ngayon sa mostly yun sa, may mga effort sa mga aquaculture species natin. Even sa shrimp, may mga dine-develop. Nakwento niyo din po pala kanina ma'am yung while you're working nag-o-open up yung mga opportunities to pursue, grad school. Mhm. So, can you share din po paano niyo nababalance yung yung work and then yung grad school journey niyo? Yung sa masters, it was not that hard kasi nga yung classes Saturdays naman, tapos yung lecture Saturdays, tapos yung meron kaming mga mini special problem. Tapos yun nga, Hmm. sinisingit lang namin dun sa kung may mga waiting time kami dun sa work, 'no, Mm. sa lab na isisingit namin siya, or also we do it on weekends. So yun. Or we have to extend working until gabi or midnight or minsan hanggang madaling araw just to yun, finish yung parehong task dun sa masters tsaka dun sa work. Nung nag-masters po kayo 'di ba, BS Fisheries tapos MS Biology. Yes, Bakit po oo. biology na yung pinili niyo hindi na fisheries ulit? Yeah, parang specific to general 'no? Hmm. So, first siguro kasi yun lang yung that time hindi nag-o-offer yung UPV ng, ganong program na merong Saturday classes. And then second, because it's better kasi mas ma-e-expose ako sa larger field. I think it was also a good move for me kasi parang dati focus lang Hmm. talaga sa fisheries. And then biology parang general, so I got to be exposed din sa like sa microbiology, sa plants and other fields. And then for PhD po, ano naman po yung inaral niyo for your PhD? Oo, so yung sa PhD ano siya, biotechnology yung naging degree, pero yung program under siya sa molecular biology in agriculture science. So nung ano kasi nagma-masters ako, I got to be interested sa, biotechnology. I remember meron kaming isang lecture no'n tungkol at that time parang bago pa lang dine-develop yung technology on delayed ripening of papaya. So, parang UPLB ata yung group. So, parang iniisip ko na noon, how can I apply it sa aquatic science later? Tapos sa CIFTEC din,
nagkaroon din ako ng opportunity na mag-work dun sa biotechnology lab nila. I think it's the first biotechnology lab in the Philippines na na-house sa CIFTech. So, kaya nagkaroon ako ng interest sa biotechnology. And then ngayon po head kayo ng Aquatic Animal Health Section sa Yes, NFRDI. So, mm. puwede niyo rin po ba ikwento sa amin, ano ba ang kaakibat na responsibilities ng pagiging head ng isang, ano bang tawag dun, division or section or something? Section, And then ano pa oo. yung mga activities and research niyo ngayon? So, ano siya, so nagfo-focus kami sa aquatic animal health management. So, either prevention 'no, kasama yun, prevention or treatment. So, nag-implement ako ng mga projects na related for this topic. So, as of now, meron akong, 3 ongoing projects na ini-implement na ako yung project leader. So, yung dalawa, DOST funded siya and under sa Mecoteco Joint Research Program. So, in collaboration to with Taiwan. So, Taiwan. yung una, it's about a shrimp disease. Meron kasi silang bacterial disease, ang tawag APEN. Tapos, we're trying to see if yung type 6 secretion system, it's a nanomolecular machine na ine-encode nung bacteria. Nagko-cause siya as a virulence factor para magkaroon ng bacterial disease yung shrimp. So, yun yung isa. And then the second, sa viral disease din ng shrimp. So, we're trying to develop a vaccine para sa shrimp, no? And then yung third, it's alternative feed ingredient siya. So, parang insect-based meal. Tapos pinapakain namin siya sa tilapia because it's known na yung insect na yon, it will have some biomolecules that would enhance yung immune response ng tilapia kapagka naka-encounter siya ng mga pathogenic bacteria dun sa environment. Interesting. Ayun, so since nagkukuwento na si ma'am nung current research niya, I think pag-usapan naman natin yung isa sa mga past na naging research niya na again na-publish sa The Philippine Journal of Fisheries. So ang title nito ay Morphological and Genetic Diversity Assessment of Freshwater Prawns Macrobrachium SPP Yes. in the Kairawan River, Antique Province, Panay Island, Philippines. So ma'am, can you explain your paper in one sentence? Okay. So one sentence. So with the use of genetics, so we use a molecular marker called cytochrome oxidase 1 to determine yung presence and distribution ng wild na Macrobrachium species, or these are the freshwater prawn species in a specific river in the Philippines. Ano po yung Cytochrome oxidase 1. yun yung biomarker po ba tawag dun? Or Oo, biomarker siya, genetic marker. ayun. Mm. Before pala po natin ma'am i-discuss yan in more detail, Mhm. siguro can you share din po bakit po kayo naging interested sa ganitong topic? Ano yung backstory bakit ginawa niyo yung research na 'to? Mhm. Actually, this is my master's thesis. Mm, So, I was doing this nung RA pa ako sa Tech, and then it's also part of the ongoing project sa Tech. Meron kasing that time, merong lumabas na paper yung supervisor ko, si Dr. Weng Eguia, na nag-survey sila sa different rivers in the Philippines. I think meron silang 27 sampling sites. Tapos, based on those 27 sampling sites, itong Kairawan River yung merong highest diversity ng Macrobrachium species. Pero yung ginawa nilang studies based lang sa
morphological character. So tiningnan lang nila externally to identify yung mga morphometric traits nung shrimp. So as upon discussing with her, so I wanted to focus sa river na to, sa Kairawan, to apply both. Parang integrative taxonomy siya, from using the molecular characterization, tapos i-correlate namin siya dun sa morpho. Question po pala dun sa itong ano nga ba yun? Macrobrachium. Macrobrachium. Tinatawag din po siya na giant freshwater prawn, di ba? Tama po ba? Or hindi? So yung Macrobrachium genus siya. Tapos si giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergi. So it's specific species siya under the Macrobrachium na genus. I see. And then, ito po pala, yung kasi sinabi niyo po kanina, yung Kairawan River, siya yung may pinakamataas na diversity. Pero, yung pag-identify ng species na yon ay naka-base lang siya sa morphological na characteristics ng shrimp. So, morphology, ibig sabihin kung yung itsura niya lang, based sa itsura. Yeah, external. So, kapag sinabi po bang species, paano po ba talaga dinidefine yung species? Based lang ba yun sa itsura niya or kailangan may genetics din? So, parang sa plant merong mga genomo species or variants, mga ganyan. So sa Macrobrachium, tinatawag din sila na per species, meron ding per strain. So una, syempre dati wala namang mga 'di ba, wala naman masyadong mga molecular. So ang pag-identify talaga merong parang identification key na ginagamit na based lang dun sa morphological, dun sa mga external characteristics niya. So yun yung ginagamit ng mga taxonomists to identify. Ang problem for Macrobrachium, yung key na na-develop para lang siya sa matured adult male. Kasi parang mas very defined yung differences nila sa morphology. Pero pagdating sa female na Macrobrachium, pati dun halimbawa sa mga hindi pa mature, yung mas mga maliliit pa, kasi hindi pa masyadong develop yung mga external features nila, halos magkakamukha sila. So, ang hirap nila i-define kung ano silang species. So, yun actually yung purpose nitong paper na to. Parang i-complement si molecular and morpho. So, we also took samples na hindi mature. And we also partnered with a taxonomist sa Indonesia so tinulungan niya kami aside from dun sa taxonomic key. No, may mga additional morphological traits siya na binigay na pwede naming gamitin dun sa research para ma-identify lalo na yung mga closely related, yung sobrang magkakamukha na species. And then we confirmed it after the taxonomy, we confirmed it through yung molecular method. Yung pag-identify po ba pag-identify kung ilang species ng Macrobrachium ang meron sa river, bakit po ba importante na kailangan natin malaman ilang species ang meron? Ano yung significance nun? Yes, that's a good question. So kasi ang biodiversity equal siya dun sa health ng river. So kapag mas marami halimbawa na species ng shrimp in particular, actually indicator ang mga freshwater shrimp sa river, ng health ng river. So the more na diverse sila, the more na healthier yung river. So ang implication nito dun sa management ng local government. So they have to conserve yung diversity nung river na yon. And also, pagka mataas yung diversity niya, kapag na-preserve niya, mas magiging better candidate din sila for aquaculture.
So isang purpose din yun ng paper. So to identify kung ano pa yung mga species dun sa na macrobrachium species na may high potential made-develop natin for aquaculture. Like sa mga breeding programs, makaka-develop ng mga breeding programs. Ano po ba yung economic value nitong mga freshwater shrimp? I mean, malaking industry po ba siya? Kasi ako hindi pa ako nakatikim ng freshwater shrimp. You should. Oo, merong restaurant sa NLEX na daanan namin parang banda sa Bulacan. Nagse-serve sila ng freshwater prawn. Yes. So, economic value, yes. Actually, kasi ngayon, hindi siya ganun ka-valuable as yung tiger prawn, yung Penaeus monodon, or yung white leg shrimp, yung Penaeus baname. So, yan talaga kasi yung nagdo-dominate ngayon sa market ng shrimp, no? Pati sa other countries. Pero, ayun, recently, na-identify siya na pwede siyang alternative dun sa dalawang yon kasi mas resistant siya sa diseases. So, lalo na kasi si monodon, no, very susceptible siya sa disease kaya actually bumagsak yung prawn industry worldwide dahil tinamaan si giant prawn si tiger prawn ng disease. Tapos ngayon, I actually just attended yung national consultation sa Mindanao and Visayas for the prawn industry sa Philippines. And yung industry mismo ang nagsasabi na malaki yung potential ng freshwater prawn. So, dito po sa study nyo, can you walk us through din po sa methods? Like, kanina may nabanggit kayo na yung morphological and then yung molecular na cytochrome oxidase 1, cytochrome CO1. oxidase. Can you walk us through din po sa methodology ng research nyo? Paano yung paghuli nyo ng shrimp? Paano yung pag-identify ng species? Ganun. Anong ginawa nyo? Okay. So, yung sampling period niya, it's for 6 months. So, every month we come to the same places, no? Tapos, dun sa river, 4 sampling spots. So, dinivide namin siya from downstream, midstream, at saka hanggang upstream. Tapos, super upstream pa. Tapos, so 4 sampling sites. Kapag yung super upstream po, anong ibig sabihin? Yung pinakataas na talaga ng bundok? Yung mga malapit na sa waterfalls. So, okay. inakyat namin yun. So, yun. Ayun. And then, we collected samples using local fishing gears para kung ano talaga yung nahuhuli doon. At tapos, we use the GPS para laging mapabalikan namin yung same sampling site every time na pumupunta kami every month. And then, we take the samples live sa so this is an Antique, yung sampling site. We take them sa CIFTEC sa Iloilo. Tapos doon namin ina-identify yung morphology niya. And then we collect pin clips. So ibig sabihin nun parang humihiwa lang kami nung mga walking legs niya. Kasi by cutting the walking legs, magre-regrow naman sila. So, non-invasive way siya. So, hindi mo sila kailangan patayin. So, and then, in-extract lang yung DNA nun. Tapos, dun sa Japan, I went there for, I think, 3 months para i-analyze naman yung sa sequence niya. Yung CO1, yung cytochrome oxidase 1, yung sequence niya. So, through yung sequencing, inanalyze lang siya, tapos ginawan namin siya ng phylogenetic tree para malaman kung related ba yung species, anong species na bibelong yung mga na-collect na samples.
Paano pa yung pag-transport nun from Antique to Iloilo? Buhay pa yung mga Yes, samples na buhay. yun? Ah, So, kumukuha kami ng mismong water kung saan sila na-collect. Tapos may dala kaming hmm. oxygen. So, nasa oxygenated plastic bag siya. Tapos nasa Ah, mga, anong tawag dun? Yung ice box, lalagyan ng, and just to protect okey. them Hmm. during the transport. Mm. Tapos anong mangyayari sa kanila pagkatapos niyo nagawa yung measurements, kakainin niyo na? Hindi ko actually kaya silang kainin, gano'n pala 'yun. When you're studying them, ang hirap mo pala silang kainin, parang nagkakaroon ka ng attachment. Mm, ayun. Binabalik niyo pa yun ma'am sa ano, sa Antique? Hindi na, kasi ano lang naman 'yun, few representative samples lang naman 'yun. So actually yung iba stayed with CIFTEC, tapos 'yun ginagamit for research, for So yung further research. ang galing. So yung nakukuhang sample hindi lang pala siya nagagamit one time, parang Mhm. for Yes, multiple studies na rin siya nagagawa. especially Okey. for yung mga species na ma-identify na may ano siya, may potential talaga for aquaculture, then yun, gagamitin. Actually, yun yung maganda sa research kasi when you start to study something, may mag-open up na naman na question or new research Mhm. direction. Kanina po yung binanggit niyo sa sampling, bale 'di ba pupunta kayo sa ilog, tapos kukunin niyo yung shrimp and then parang ita-tag niyo yung location na yun, tapos the next month babalikan niyo yung same spot kung saan nahuli Mhm, previously yung shrimp. mhm. Bakit po binabalikan yung same spot, hindi na lang maghanap ng ibang spot within that region na downstream, upstream, super Mhm, upstream? mhm. Para mas hindi gano'n ka-complicated yung data analysis, kasi ang freshwater prawn actually, nagma-migrate sila along the river. So, sila sa sea, sa, or sa may brackish water, yung may mixture ng freshwater at saka saltwater. Pero most of their life nandun sila sa freshwater or stream. Pumupunta lang sila dun sa sea to reproduce. Tapos yung mga larvae, yung mga maliliit, nade-develop sila sa salt water, ta's nagma-migrate back na naman dun sa freshwater. So, gano'n siya, parang distribution ng shrimp, and also at the same way yung ecological na data din makukuha namin. So ibig sabihin po Mm. ba nun ma'am, as you go upstream, mas madami yung adult na freshwater prawn? Tama po ba yung yung naisip ko? Kung depende sa time. So, depende rin kasi sa time kasi nga, um, yung halimbawa time ng spawning nila, then pupunta na sila sa downstream. Mm, Okay, gets. yes. Tapos paano sila actually nahuli po ba? Parang fini-flip niyo yung babaliktarin niyo yung mga bato para hanapin 'tong mga shrimp, or Oo. anong klaseng gear yung ginagawa at paano sila nahuhuli? Meron silang yung mga local residents doon, meron silang, um, parang trap. So, parang siya, ma-imagine mo parang pa-V. So, para siyang Hmm. non-return device. 'Pag pumasok sila doon, 'di na sila makakalabas. So, yun siya, kami ng trap, and then since ang behavior nila mas lumalabas sila pagkagabi. So, usually ang collection time namin sa nighttime towards mga midnight. Ayan, so ngayon nakuwento niyo na po yung ano, yung methods nga na ginawa niyo. Ngayon, can you walk us through din po sa findings niyo? So sa findings, yun, 11 na species yung na-identify namin dun sa river, tapos na-confirm naman namin yun through the molecular analysis. Tapos dun sa paper, may mga recommendations din kami nung mga species na may potential for aquaculture.
So hindi pala lahat ng species na 'yon puwedeng kainin? Tama ba yung term na 'yun? Puwede naman silang kainin, pero yung, potential nila for aquaculture like mas madali ba silang i-breed, mas madali ba silang Ah, manganak, yung mga gano'n. Kasi makikita natin yun dun sa, genetic characterization. so nandun wait, parang ang interesting for din sa'kin na ano, kasi nabanggit niyo po ma'am na ano, para malaman kung alin yung may potential for aquaculture dapat alam mo kung gaano kabilis mag-breed, mag-grow, blah, blah, blah. So, yung gano'ng information nakalagay na siya mismo dun sa gene at hindi niyo na kailangan gumawa ng experiment to manually measure yung mga growth rate, yung gaano kabilis manganak, gano'n, gano'n? So, kasi may mga methods how to compute it, based dun sa, genetic data niya. Para malaman mo yung ano niya, potential niya for breeding or for, aquaculture. So, after niyo po ma-identify alin yung mga, may potential for aquaculture, ano na po yung current status niya? May dine-develop na po bang mga techniques? Paano sila Mm. i-culture? Yeah, so, ngayon may ongoing project ang NFRDI. So, it's headed by another, researcher namin, si Dr. Ka. So, they're looking at, yung pag-develop nung broodstock, yung nanay ng, giant freshwater prawn, and they're focusing on this particular species, Macrobrachium rosenbergi. So, yun. So, yun yung ongoing studies ngayon that I'm also helping, them out dun sa studies nila. And then there's also an ongoing study sa Mindanao State University sa Naawan. So, nag, um, nag, uusap din kami on how to do their genetic studies dun naman sa mga samples na nako-collect nila sa Mindanao. Sa ibang area po nung Panay, saang mga ilog pa makikita yung ganitong freshwater shrimp? Sa Panay, I think sabi meron sa Igbaras, may mga reports nun sa Igbaras and sa Iloilo, and meron din sa northern part, Saraga, oo, Iloilo din. Ah. So, yeah, we also dun ata sa research project ng CIFTEC, they were also collecting samples from those area before. Siguro recap ko lang kung tama yung pagkaintindi ko po sa research niyo ma'am. Bale yung ginawa niyo, in-identify niyo yung mga freshwater shrimp species dito sa ilog. Kasi yung isang problema sa dati na species identification na system ay based lang siya sa male na adult at yung juvenile forms nila ay magkakamukha lang. So nag-develop kayo, I mean in-identify niyo kung ilang species talaga based dun sa morphology and genetics. Tapos may na-identify kayo na 11 species, and out of this 11, ilan nga po yung ano, yung sinabi niyo na may potential for aquaculture? Dun ata sa paper nagbanggit kami ng 4. Ayun. So for anyone interested in reading it in more detail, so check nyo na lang yung link sa description. So lahat naman ng papers na dinidiscuss namin dito ay nakalink sa description. So ngayon naman po, discuss naman natin yung more on behind the scenes naman ng research. So to do this research, ano po yung naging funding agency and gaano kalaki yung pera na kinailangan to do this study? So this is actually funded by CIFTEC, AQT, and then yung, sa analysis at saka sample collection, it was supported by the Government of Japan Trust Fund. So, my collaborator, si Dr. Wang Igiya sa Tohoku University. Kaya yung, genetic part, yung molecular part ng study doon namin ginawa. Pumunta kami doon to sequence the samples.
Yun. Sa how much, wala akong idea kung magkano yung naging funding. From the moment po na ano, na-conceptualize yung study up to nakuha yung funding to do it, gaano katagal pa yung inabot nun? Actually ano siya, kasi there's, SafeTech, it's a treaty organization in Southeast Asia. So 95% of their fund come from the Philippines or International Commitment Fund. And then 5% of it comes from the government of Japan. So meron talaga siyang regular funding na nanggagaling sa government of Ah, Japan. Ang ginagawa lang ng mga researchers sa SafeTech, so they submit research proposal and evaluate yon. So with the amount, so may certain number lang ng mga research na ma-implement at mafa-fund. ano po yung mga mao-consider niyo na challenges in doing this study? Kanina po nabanggit niyo na ano, gabi niyo ginagawa yung sampling dun Mm. sa river. So in addition po Mm. with that, may other challenges pa po ba? Super challenging. Super challenging yung collection actually kasi, yun nga, since kailangan namin pumunta sa mga bundok-bundok to cover yung whole stretch ng river. So yung public transportation from the town, siguro twice a week lang. So I have to stay Okay. there siguro for like mga 1 week or more para mapuntahan lahat ng sections ng river. Tapos yung sasakyan, para siyang So jeepney nagka-camp pero po kayo sa ano, nagka-camp kayo sa tabing ilog? ano siya, thankfully we were accommodated by the local people. So Ah, coordinated kasi tong research na to with the LGU ng Antique. So they helped me coordinate dun sa mga barangay captains. So and then nagpo-provide sila ng house. So nakikitulog kami. So I always need to find someone with me. So mga hmm. friends, yun, sinasama ko with me to collect the samples. And then, ayun, yun nga, yung parang jeepney nila pero mas malalaki yung gulong kasi nagko-cross pa sa river. Tapos may mga Okay. times na flooded yung river. So talagang halos lubog na yung gulong nung sasakyan while collecting the samples. Plus yung transportation hanggang midstream lang siya ng river. So from the midstream to the upstream, kailangan naming maglakad up and down the mountain. Siguro mga 15-kilometer walk. Ah, Ayun, tas yun nga pagdarating kami dun gabi na, konting pahinga lang and then prepare na for the sampling. sampling. Tas yun ibababa tas pag the next day or ano ibababa na yung samples, ito-transport na. I even suffered ng skin allergies, kasi talagang lumulusong kami sa tubig. But it was fun. Hmm. Paano po 'yun 'pag ano, 'pag umuulan or like before kayo pumunta dun for your fieldwork, umulan, Mhm. naapektuhan po ba nun yung ano, yung distribution nung shrimp kung saan niyo Yes, sila nakikita? Yes, naapektuhan siya. So, kino-consider din namin 'yun sa data analysis namin. Ay, eto po ma'am ano, medyo juicy 'to na question. Pero bago ko itanong 'to, gusto ko lang sabihin sa mga audience na ako ay isang Ilonggo din and Okay. yung tanong ko po ma'am, may horror stories po ba dahil gabi kayo nagsa-sampling? Kasi 'pag sinabing panay, yung nasa Uh-huh, isip ng mga tao ano, eh, mga aswang mhm, gano'n. So mhm. sa inyo po, may horror stories po ba kayo or wala? Wala naman. Actually, I never had an experience to mga ganyang horror, pero I've heard yung mga stories sa Iloilo, like sa Dueñas, mga Ah, ganyan, oo, pero wala. hindi naman kayo naka-experience na ano, winarningan kayo ng local guide niyo or something, wala naman? Wala, oo, wala, wala, mm.
Ayun, so I ayun, actually at least felt malinaw safe. tayo. Yes. Ano po yung mga mako-consider niyo na best na memorable and not so good experiences in doing this study? So, I think it's all good kahit na very challenging siya kasi I got all the help that I need. Yun nga, thanks to Dr. Daisy Wower, yung taxonomist sa Indonesia, si Dr. Weng Eguia na yung supervisor ko sa CIFTEC, she was very supportive. Pati yung si Dr. Ikeda sa Japan, he opened up his lab to do the analysis doon. And yung hospitality and kindness din ng people sa Lawaan Antique, very supportive talaga sila sa research na ito. So, kasama namin sila nagsasampling, nakatira nga kami dun sa bahay nila. Tapos, yun, they also help yung pag-transport ng mga samples. So, yung mga tao from the upstream, kasama namin sila nagbababa ng sample. So, pag ano sila na lang ang babalik. Yun. Tapos, yun nga, it was a special experience for me then. It was my first time in Japan that time. So, it was an enriching cultural experience for me. Hindi lang sa science na part, pero culturally din. So, yun, nagstay ako sa research center nung Tohoku University. And interestingly, parang 3 months after I left the lab, doon nangyari yung 9 magnitude earthquake. If you could remember that, it was the strongest ever recorded in Japan. It was triggered by tsunami ng siguro mga 30 meters high and na-wash off siguro hanggang 5 kilometers sa land. And the lab was destroyed. The lab where I work was completely destroyed just 3 months after I left. And interestingly, the university built the same lab in the same place. So parang yun, learning about resilience from the Japanese. So ano pong nangyari sa sa mga labmates niyo and Yun, naka-evacuate naman ba yeah, they sila were or safe something? kasi 'di ba in place naman yung mga warning system sa Japan. So naka-evacuate sila sa may higher elevation pero syempre yung iba yung mga cars nila, yung sequencing machine, lahat ng lab as in sira, as in totally wrecked. Yun. Grabe. Ay, gusto ko lang din dagdag info din sa nabanggit ni ma'am na yung warning system ng Japan 'pag may earthquake. Tumutunog talaga yung yung cellphone mo. Like, Yes. parang few seconds or minutes, depende kung gaano kalaking earthquake, tutunog talaga yung cellphone mo tapos magno-notify earthquake. So, may time ka na Yes. magtago. To sleep. Ayun. So, dito po sa study niyo, at what point niyo siya na-realize na puwede niyo na siyang i-submit for publication? Actually matagal. It took me a while to really sit down and write the paper. Sabi ko nga master's thesis ko 'to, pero later ko na siya na-publish kasi there's a huge amount of data to be analyzed and I was already on a PhD program that time. So, nung natapos ko lang yung analysis ng data, saka ko nasabi, "Oh, sige, this is ready for submission na." Ayun. So, around 1 hour na rin po tayo, ma'am. Kailangan na rin po natin wrap up. So, Yes. before we let you go, ma'am, what is your advice sa mga aspiring researchers? Yes, to the aspiring researchers there, just follow your passion. Don't be afraid to learn new things. Kasi mga job interview or yung mga OJT sa NFRDI, they will always say na baka mahirap, hindi pa namin na-try, walang experience. But remember, every researcher or expert, they start from zero bago sila maging expert. So just be curious, ask questions, talk to people, and also communicate your science. That's very important na through publications or yung attending ng conferences. I get to know a lot of people through
my papers and also yung mga conferences, like people just contacting me by email, asking about the research, or dun din yung pagdi-discuss din during the conference. And this is also how you extend your scientific linkages, not only dito sa Philippines, but also sa other countries. So if there's opportunity for you people out there to study rin abroad, I think Paul studied in Japan, so go for it. Go for it, explore, kasi iba rin talaga yung educational system sa ibang bansa. You will really learn, mas advanced sila. You have to take advantage of that. And also it will also help you sa development mo as a person. Ang galing po nung binanggit yun na about sa yung mga students na minsan for them wala silang experience, wala silang knowledge, gano'n. Mhm. Pero sa tingin ko hindi naman nawawala yung ganong feeling kahit sa anong sa anong stage ng Yes. career ng isang researcher. Kasi Yeah, I think kahit established researcher ka na, minsan kapag gumagawa sila ng project, wala rin silang alam totoo. sa start. Inaalam Totoo. din nila yun along the Mm. way. Mhm. Totoo, may learning curve talaga. Tsaka nung nag-PhD din ako, yung unang sinabi sa akin nung sensei ko, Mhm. hindi siya expert sa research area na ginagawa namin ngayon kasi first time niya din yun gagawin. So, Mhm. dalawa kami sabay namin inaaral yung mga methods for my research ganun. So, ayan, hindi True. hindi talaga nawawala yung ganung feeling. Oo. Tapos yun nga, maganda rin yung actually most of my research projects are collaborative. So using the expertise of others that I don't have. Kasi mas magiging impactful yung research nyo Mm. pagka ganon, no? So yun din. Yun nga, you just need to talk to people, no, learn about what they're doing, their research. Kasi when you know what they're doing, maisip mo kung paano ma-integrate yung expertise nila Mhm. sa ginagawa mo na or gusto mong gawin. Ayun, and last question po, do you have anything to promote? Yes, so I encourage students, no, to pursue yung research in aquaculture and fisheries. Yun, kokonti lang kami, but as you know, the Philippines is the center of marine biodiversity in the world. So, and then, mostly kasi na nakakausap ko, nagtitake sila ng BS Fisheries para lang stepping stone to parang makaano sa other fields. But I hope you would stay in the field and ma-enjoy nyo talaga. It's fun working in this field. Ayun, so hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat po, Ma'am Nia, sa Yes. pagpapa-unlock ng aming imbitasyon. Yeah, thank you for having me. Salamat din sa lahat ng nakinig at nanood. See you everyone next week. Madami pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng ating mga Pinoy scientists. At kung nag-enjoy kayo sa episode na to, please don't forget to like and subscribe at saka share nyo na rin sa mga kakilala nyo.